Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Dakong sunog, miulbo sa maa sa Davao City. Siyam ka balay, gilamoy sa kalayo kung asa unom ang naugdaw. Lalaki sa Cagayan de Oro City nga gituhang dunay diferensya sa pang-isip. Patay human gibunalan og helmet. Suspect gibarugan nga self-defense ang gihimo. 35 kabagong kaso sa leprosy natala sa Southern Philippines Medical Center sa tuig 2024 nga gikan sa managlahing lugar sa Mindanao. Bagong himugso nga baby boy napalgam patay sa usa ka bakanteng luna sa General Santos City ug gitangag sa iro. Chinese New Year 2025, sadya nga gisugat sa Filipino-Chinese community sa Davao City ug General Santos City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Anaa sa 35 ka mga bagong kaso sa leprosy o ketong ang natala sa Southern Philippines Medical Center sa miaging tuig. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sa ragi kampanya karon sa health authorities ang pag-undan sa stigma sa leprosy o ketong sanglit curable kini o duna kini kaayuhan. Sa tuig 2025, dunay 35 ka mga bag-ong na-diagnose nga kaso sa leprosy o ketong ang natala sa Department of Dermatology sa Southern Philippines Medical Center. Sa maong ihap, anaa sa usa o duha ang nakakumpleto na sa treatment. 8 anyos ang pinakabata o 60 anyos ang pinakatigulang nga na-diagnose sa maong sakit. Gikan ang mga pasyente sa nakadaiyang lugar sa Mindanao, sama sa Davao City, Davao del Sur, Cotabato, Kidapawan, Panabo ug Surigao. Kasi hindi natin sila kailangan i-admit or i-isolate. No? Yun nga, hindi siya ganun ka makahawa, tapos once started ang treatment, hindi na din siya makahawa. So, what we do in SPMC is we just do monthly follow-up for these patients. Ang leprosy kay usa ka infectious disease gikan sa kagaw nga Mycobacterium leprae. Dili kini genetic o mamana. Luyo nga infectious ang kagaw. Sumala sa World Health Organization, dili kini makatakod pinaagi sa casual contact sama sa paglamano, paggakos ug pag-share og pagkaon sa pasyente nga dunay leprosy. Makatakod lamang kini pinaagi sa droplets gikan sa ilong ug baba, gikan sa untreated nga kaso sa leprosy, apan kinahanglan nga dugay ang close contact o exposure una matakdan. Lisod matud pa ang contact tracing, sanglit taas ang incubation period sa leprosy, diin 5 hangtod na 10 pa ka tuig mogawas ang mga sintomas, sama sa puti o pula nga patsa sa panit nga nagapamanhid gikan sa exposure sa positibong pasyente. Sa pag-obserba sa World Leprosy Day, hagit gihapon alang sa mga eksperto nga mawala na ang stigma sanglit sa mga milabayng panahon gina-isolate ang mga positibo sa leprosy. So we want to educate the public na curable siya. Ibig sabihin ng curable, may treatment available. We have the multi-drug therapy which is provided to us by the World Health Organization for free. Dunay diagnostic test ang SPMC para makumpirma kung duna ba'y leprosy ang pasyente. Magdepende ang gidugayon sa treatment sa severity sa sakit. In SPMC, we allot them so that the patient could complete their medications up to 6 to 12 months. Sara dugang sa health experts ang mga tao, dunay 95% ka immunity kontra sa leprosy. Busa dili nga nakadali pud no nga matakdan sanglit kinahanglan og prolonged exposure ngadto sa kining pasyente sa leprosy. Apan kung dunay mga mamatikdan nga mga sintomas, gilayon kining i-report, ikonsulta ngadto sa mga doktor. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanat Cyril Chavez, live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara.
Usa ka lalaking gituhuang adunay problema sa pangisip sa Cagayan de Oro City ang patay. Human nga nabunalan og helmet sa iyang ulo. Depensa sa suspek, una kuno silang gibunalan og kahoy sa biktima. Hinungdan nga igo lang sila may depensa. Ani ang report? Patay na diyang naabtan sa mga miresponding pulis ang 49 anyos nga lalaki sa Zone 8 Lower Seaside, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, pasado alas 8 sa gabi adlawng Martes. Matod sa Bulwa Police Station, may abot ang duha ka mga lalaki sa ilang buhatan ug nag-report sa giingong pagpanakit sa usa ka lalaki ngadto kanila. Pag-imbestiga sa kapulisan sa netabuan, ilang naabtan ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga adunay samad sa ulo. Suspect sa krimen ang usa sa mga lalaki nga miadto sa police station. Gibutyag niini nga iyang nabunalan og helmet ang ulo sa biktima. Naisgat ko nila na nakasukol sila. Atong isa, nabunalan og ng helmet. As panagang na lang pod. Mao lagi giunahan sila. Actually wala man ni sila ingon na away gyud kay wa man ni sila kailan ito ana. Gibutyag sa mga suspect nga niadtong adlaw anaa sila sa lugar aron mga ligo sa dagat. Diyang sa aktong pauli na sila, kalit kuno miduol ang biktima og namunal og kahoy, rason nga ilang nabalsan. Sa pagsubay sa PNP, may gawas nga posibleng adunay diferensya sa pangisip ang biktima subay sa taho sa mga residente duol sa lugar. Which is naputay na recover na sa kakahoy dito sa tapad sa patayng lawas sa biktima. So possibly mo siguro ko pasabot nila ng kahoy. Ang suspect nga nakabunal og helmet sa biktima ang gikustudiya na sa PNP ug mag-atubang og kasong homicide. Kuha no kung mga mga petabo o nato yung mga tao na medyo wala sa saktong provincials lang na likayan na lang nato kini sila. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Patayng lawas sa usa ka bagong himugso nga baby boy napalgan sa usa ka residente sa General Santos City. Ang maong baby nakit-ang gitangag sa usa ka iro gikan sa usa ka bakanting luna. Nakaalerto si Efren Mamak. Ay, baby, dali guys, oh. Gitabunan na lang og gamay nga plywood ug plastic container kining patayng lawas sa bagong himugso nga baby boy nga giputos og mga panapton sa mga residente sa Purok Masagana, Barangay San Isidro, General Santos City. Kini human napalgan matud pa kini sa usa ka residente nga gitangag sa usa ka iro gikan sa usa ka bakanting luna sa mong lugar Martes sayo sa buntag. Gani isip respeto sa kamatayon ni ini, dunay residente ang midagkot og kandila sa kahon nga nagtabo ni ini. Sa investigasyon sa otoridad, gituho ang gilabay kini sa maong bakanting luna, giputos pa kini pag-ayo og mga panapton o gisulod sa usa ka eco bag. Apan, nabantayan kini sa usa ka iro og gitangag. Posible kuno nga gipa-abort kini sa inahan sanglit wala pa kini miabot og 9 months ang porma. Duna say mga nakit-ang tambal nga posibleng gigamit sa abortion nga nabilin sa maong lugar. Dito, nakita ito itong mga unprescribed pills nga ginatry pa na mo i-confirm siya kung para sa asa to. Kung katubad siya after abortion o katubad siya gigamit para maabot ang bata. O makatestify nila na siya list ng mga attending physicians na to. Kasamtangang anaa sa usa ka punerarya sa syudad ang patayng lawas sa baby, samtang padayon ang otoridad sa pag-ila sa inahan sa maong baby. Kanang coordinate po mi sa clinics and hospitals if ever na ay nagpa-confirm dito sa babae nga posible nga mga murag na indicators nga bag na abort kay mag-bleeding pa maguna siya sir o abortion ganit pa mo siya irapahan para manimpyo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Sa diya nga gisugat sa Filipino-Chinese community ug mga Dabawenyo ang Chinese New Year karong tuiga o ang Year of the Wood Snake pinaagi sa gipahigayong programa. Atong silipon sa report ni Argil Relator. Happy Chinese New Year! Sadyang gisaulog sa Davao City ang pagsugat sa Chinese New Year 2025
o ang Year of the Wood Snake. Gipahigayon kini sa Rizal Park ng gitambungan sa Filipino-Chinese community, mga opisyal sa Davao City Chinatown Development Council, City Government of Davao, Consul General of the People's Republic of China in Davao, ug mga Davaoenyo. Nahimong mas bibo ang programa sa performance sa Dragon ug Lion Dancers. Gipasundayag sab ang traditional Chinese dances nga gi-perform sa mga estudyante sa nagkaraiyang Chinese school sa syudad. Ug dunay song performance. Gipakita sab ang kasaysayan sa pagsugod sa first organized Chinese community sa syudad hangtod sa kasamtangang henerasyon sa Filipino-Chinese community. Mihatag sab og mensahe ang mga opisyal sa tulo ka international sister cities sa Davao City sa China. Sa pagsugod sa Year of the Snake, sumala ni Consul General Zhao Shuzhen sa Consulate General of the People's Republic of China in Davao. Sa China, ginasimbolo sa snake ang kaalam ug kakayahan nga makiangay. Gihatagan sab og gibugaton nga mamahimong kalmado ug ang pagpangita og masaktong solusyon sa mga moabot nga hagit sa kinabuhi. The Spring Festival carries on the concept of peace, amity, and harmony, as well as common values of all mankind, such as family harmony, social inclusion, and human and natural coexistence. We welcome the Year of the Wood Snake. Like its inherent nature of shedding, we too should embrace transformation, welcome new beginnings, and resolutely pursue our goals and aspirations for the year. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Maningkamot og mag-ampo sa Ginoo. Magprito kay God. Nya. Tiyaga. Nya. Sipag. Maningkamot. Pagkahuman, dili maghimo og dili maayo sa atong isig katawo kay para maayo ang dagan sa ato ang Chinese New Year or sa atong New Year 2025. Maningkamot lang jud ta sa atong life, and then sabayan po nato og pagampo sa Ginoo, and then salig lang jud nato sa iya kung unsa may moabot sa tuwa, and then magbuhat ta sa kanang maayong mga buluhaton nga dili ta makasakit sa ubang mga tao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Maa sa Davao City human gilamoy sa kalayo ang pipila ka balay sa lugar kaganinang buntag. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara kining anaasa ko ang likod mao ni mga nasunog nga balay kaganihang buntag. Unom ang totally damaged, 3 ang partially damaged. Aniya report. Naputos sa bagang aso ang Purok 26B Sitio Mayrain, Barangay Maa, Davao City pasado alas 9 sa buntag adlaw Miyerkules, January 29. Dihang niulbo ang sunog sa lugar. Daling gipasiritan og tubig sa mga bombero ang kalayo. Paspas mikanit ang kalayo gumikan gama sa light materials ang mga balay. Apan paspas pod nga girespondihan sa ato mga bombero ang insidente sa sunog dinhi ug gani as of 9:50 AM fire under control na. Ang balay ni Mary Joy hapit napil og kasunog. Ningon nga na di nasunog diri dapita. Ang ni dali-dali kog uli. Wala kog kaihion sa kuyaw. Pasalamat mo ko nga wala na abot. Sumala sa mga silingan, nakadungog sila og kusog nga buto ay hapmi dilaab. Buto ma'am, kaduha jud ma'am. Kaduha. Nya pagkaduha, silaob dayon. Mo na to ma'am, di na makaya ma'am. Say duda niyo asa gikan nga. Kani jud na sa tunga na balay ma'am, kani ma'am. Kinsa man na? Wala po kaila ma'am. Renters lang. Renters lang pod. Mutang bubuan ma'am kay na may kanal-kanal dira. Di na makaya kay kusog na kayo. Unom ka balay ang naugdaw, samtang 3 ang partially damaged. Ang mga nasunugan anauna sa Barangay Hall, temporaryong magtiner. Pulo ka banay o 47 individual ang apektado. Kuyog sa mga responder na to, dalahon na to ni sa karon sa Barangay Hall, no? I-assess na to dito. Mag-community cooking karon taon-taon. Ginaimbestigahan pa sa Bureau of Fire Protection ang hinungdan sa sunog.
Sara, base sa initial nga report, nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo sa kusina ni Ruth Abatayo. Padayon pang ginaimbestigahan sa kabuburyuhan kung unsa gyud ang rason sa sunog. Sa kuang likod, namalik na ning mga residente nga nasunugan kay nangutingkay sa mga scene bakal nga pwede pa nilang mabaligya. Ang mga nasunugan anaariya karon sa Barangay Hall ug nanawagan sila og mga tabang sama sa mga sinina, mga nagunang panginahanglan nga gamit pantulog. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Lalaki sa Malaybalay City nga gituhuang adunay diferensya sa pangisip ang patay. Human gibunalan og kahoy sa iyang kaugalingong manghud. Sospek na dakpan sa otoridad o gituhuan sab nga adunay diferensya sa pangisip. Ani ang report. Patay na og naligo sa iyang kaugalingong dugo diyang naabtan sa mga personahe sa Malaybalay City Police Station ang 54 anyos nga lalaking residente sa Purok 1, Barangay Managok sa nasangpit nga lungsod. Pasado alas 8 sa buntag adlong Lunes. Sa investigasyon sa PNP, may gawas nga adunay samad sa iyang ulo ang biktima kung asa ang gitudlong sospek ang 44 anyos nga manghudra niini. Matod sa PNP, posibleng milabayng gabi pa namatay ang biktima o buntag na nataho human nabantayan sa babaeng igsuon sa duha. Ang maong krimen ay tabo pinaagi sa pagbunal sa maong biktima sa usa ka kahoy ay moto sir na diskubrihan sa mga sayang tong witness nga maong pangitabuha. Posibleng adunay bangi ang duha nga may resulta sa panag-away o pagpatay sa sospek sa iyang igsuon. Hinoon ila ra naabtan ang sospek sa nasangpit nga lugar og nadakpan. Ang kaniatong suspect wala man ni lakaw dito sir kay iyamang plano untang taguan ng maong krimen nagkalot siya og yuta kay dito niya ilubong ang maong kapayng lawas sa biktima. Dako ang pagtuo sa PNP karon nga posibleng aduna sab diferensya sa pangisip ang sospek. Sanglit dili kini maistorya og tarong o ginapasakitan ni ene ang kaugalingon sulod sa prisuhan. Usa naghangyo nag-request kini sa Department of Health nga injeksyonan siya o pangpakalma kay medyo violent siya. Kasong homicide ang gipasaka sa kapulisan, batok sospek. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nakatakdang magpatuman ang lokal nga kagamhanan sa General Santos City ug singil alang sa paggamit sa gi-rehabilitate nga sports complex sa syudad. Apan karon pa lang pipila ka mga residente ang miangal na. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa unang gipaskil nga karatula sa AC Acharon Sports Complex sa Barangay Kalumpang, General Santos City niadtong Lunes, makita ang kantidad sa singlon sa paggamit sa mga pasilidad sa maong sports complex. Dunay entrance fee nga 10 pesos kung asa pwede na maggamit ang rubberized track alang sa mga buot mag-jogging. 1,500 pesos sub alang sa mga magpa-exclusive sa main grandstand. Tig 30 or 40 pesos per hour sub alang sa mag-occupy sa mga area alang sa basketball, volleyball, softball ug baseball. Apan ang maong rates gialmahan sa pipila ka mga residente, sanglit libre kuno kini kaniadto. Murag wala na ayo na kay sa una na libre man kuna. Nya karon ila na magipabayaran. Sumala sa City Sports Division Office, ang maong nakapaskil nga rates sukat 2013 pa base sa ordinansa. Nana na siya ordinance. It's just that wala siya na-implement. May na-implement siya pero hindi siya kaayo. Kasi nga wala pa man tay improvement. Hinoon gitanggal na lang una nila kini karon aron dili malibog ang mga tawo. Apan ipatuman gayud kuno kiniksugod karon tuiga. Human lang ipagula sa LGU ang giamyenda nga 2013 nga ordinansa kalabot sa facility rates. Ginahulat na lang nato ma-publish 2024 may amendments na po siya as to the rentals paggamit nato. So expect na ay changes sa rates. Mialma sab ang uban kay lakip mga senior citizen nga buot sa mogamit sa mong sports complex. Pabayron, hindi na maayo ng pabayaran nila nga para man sa mga tao diya nga sama na mga senior citizen nga mo andya wala ikabayad dili maka-exercise diya.
Actually, na-exemptions. Wala may problema. Kasi nga may Magna Carta man for senior citizen. Pati even sa ato ang mga athletes na mag-represent sa General Santos City sa mga competitions. Gipasabot sab sa City Sports Division nga ang kwarta nga makolekta sa City Treasurer's Office sa mong sports complex gamiton alang sa maintenance sa mong pasilidad, lakip sab sa ubang sports program sa LGU. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gibutiag sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 11 nga hapit na makumpleto ang konstruksyon sa Davao-Bukana Bridge. Ana-ana sa 73% ang konstruksyon sa Bukana Bridge nga sumpay sa Davao City Coastal Road, sumala sa DPWH Region 11. Sumala sa mga ahensya, target nga mahuman ang konstruksyon sa mga tulay sa third quarter karong tuiga. Ang Bukana Bridge gipondohan og kapin 3.1 billion pesos. Din among tulay mamahimo makaakomodar og anaa sa 35,000 ka mga sakyanan nga makatabang sa mas hapsay nga dagan sa trapiko sa syudad. Mabulukong gisaulog sa Filipino-Chinese community sa General Santos City ang Chinese New Year. Gani ang mga establisimento nalingaw sa lion dance performances ug pagpabuto nga gituhang pampaswerte karong Year of the Wood Snake. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Nagsaba-saba pinaagi sa pagpabuto og firecrackers, lakip pagpatugtog og drum and lyre kining usa ka establishmento sa Barangay Lagaw, General Santos City agig pamaagi sa pagsaulog sa Chinese New Year. Gisundan sab kini og lion dance performance. Gipangunahan kini sa usa ka Filipino-Chinese organization sa South Cotabato. Mausab ang grupo ang mi-perform sa lain pang establishmento sa syudad nga gawas sa pagpabuto og firecrackers. Naga-perform sab sila og lion dance sa matag shop sa sulod nga gituoang pampaswerte sa negosyo. Matod sa maong organization, ang pagsaba-saba sama sa pagpabuto og firecrackers paagi kuno aron abugon ang malas. It's said daw po kasi dapat pagpasok po ng bagong taon, medyo nag-iingay tayo to drive away negativity. Yeah. Busa, dili matud pa mawala ang maong mga tradisyon sa maong establishmento nga makahatag matud pa og kalipay, ilabi sa mga Filipino-Chinese. We greet each other Kyong Hee Wat Sai, which means congratulations, and we hope that everyone will usher in development, no? Not only financially but also personal and family development. Ay keho Kyong Hee Wat Sai, Huanging Tsoani, Nungsengkong Diabgoni. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Masabi ko lang sir is magsuot na yung pampaswerte sir, saka magsumikap. Magpadayon lang sa pagkugi, sa pag unsay trabaho nimo or negosyo ba. Always be prayerful, tapos padayon lang ta sa atong pagkamaayo. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Excited na ba ang all? Kay ang teleserye ng totoong buhay, Pinoy Big Brother, makita na sa GMA. On its 20th year, maghiusa ang Sparkle Artists ug Star Magic Talents alang sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Gani sa mismong balay ni Kuya nahitabo ang contract signing, human naghiusa ang kapuso ug kapamilya executives. Ang longest-running reality show sa nasod ang dugang sa mga giant collab sa GMA Network ug ABS-CBN Studios. Mipirma para sa GMA sila GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez ug Senior Vice President for GMA Network Attorney Annette Gozon Valdez. Sa Kapamilya Network, mipirma sila ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo L. Katigbak, ug COO for Broadcast Maria Socorro V. Vidanes. Gilibot sab sa ABS-CBN executives ug GMA executives ang pipila ka lugar sa bahay ni Kuya sama sa confession room. Nung nag-breaking news, sobrang dami ng messages. Nagsasabi na sino yung mga gusto nila mapanood, sino gusto nila makita sa loob ng bahay ni Kuya. We commit to giving you a very exciting, compelling, fun, and enjoyable experience as we join forces, GMA and ABS-CBN.
Usa ka balay sa kilometer 13 para kan Davao City ang nadanyos tungod sa kusog nga hangin ug dagkong balod. Nadanyos kining usa ka balay sa kilometer 13 zone 2 sa Barangay Panakan, Davao City tungod sa nasinating kusog nga hangin ug dagkong balod sa kadagatan. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Kenneth Apatay, ang tigpamaba sa Barangay Council sa Barangay Panakan, nga naa sa usa ka pamilya ang apektado, temporaryo kining nagtinir karon sa ilang silingan. Dugang sa opisyal, nagpahigayon sila og joint rescue operation sa lugar ug nagpahiklin ang pipila sa mga silingang residente tungod sa posible kining mahugmak. Hinoon gitrabaho na ang mga kasilingan ng panimalay aron nga malikay sa posibleng danyos. Samtang nagpadayon karon ang gihimong assessment sa City Social Welfare and Development Office alang sa paghatag og ginabang sa mga apektadong residente. Mo kataw moling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.